Hi guys, may hapon sa tanan. So for today's video guys is mag-practice ko og desiderata. Actually, dili man gid ni siya memorize tungod sa kataas ba. Tungod sa kadaghan sa ako ang mga classmate, ako mo'y pinakaulahi nga maka-present. So hantod karon wa pa ko naka-present. So kadugay na kong basa-basa ni ako nang na-memorize. So atong i-try karon og na-memorize na magid na ako ning Desiderata by Max Ehrmann. Desiderata by Max Ehrmann. Maglakad ng mapayapa sa gitnang ingay at pagmamadali, at alalahanin ng kapayapaang matatagpuan sa katahimikan hanggat maaari. Nang hindi sinusuko ang iyong dangal, makisama ng mabuti sa lahat ng tao. Sabihin ang iyong katotohanan ng mahinahon at malinaw, at makinig sa iba, maging sa mga walang alam o nakababagot, sapagkat mayroon din silang sariling kwento. Iwan ang mga taong maingay at mapang-api. Sila'y nakakapinsala sa iyong espiritu, at kung ihahambing mo ang iyong sarili sa iba, maaari kang maging mayabang o mabait, sapagkat palaging may mas dakila at may mas mababa kaysa sa iyo. Ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, gayon din ang iyong mga plano. Pahalagahan ang iyong sariling karera. Gaano man ito kasimple, ito ay tunay na kayamanan sa pabago-bagong kapalaran ng panahon. Maging maingat sa iyong mga gawain, sapagkat ang mundo ay puno ng panlilinlang. Ngunit, huwag mong hayaang mabulag ka nito sa kabutihang umiira. Maraming tao ang nagsisikap para sa marangal na mithi, at saan man ay may mga buhay na puno ng kabayanihan. Maging totoo sa iyong sarili. Higit sa lahat, huwag magkunwari na may damdamin o wala naman. At huwag ding mawala ng paniniwala sa pag-ibig. Sapagkat sa kabila ng lahat ng pagkatuyo at kabiguan, ito ay nanatiling buhay gaya ng damo. Ng may kababaang loob ang mga payo ng nakakatanda, at bitawan ng may kagandahang loob ang mga bagay ng kabataan. Palakasin ang iyong espiritu upang maprotektahan ka sa biglaang pagsubok. Ngunit, huwag mong pahirapan ang iyong sarili sa mga madidilim na pag-iisip. Maraming takot at bunga lamang ng pagkapagod at kalungkutan. Bukod sa wastong disiplina, maging mabait ka rin sa iyong sarili. Ikaw ay anak ng sansinukob. Tulad ng mga puno at mga bituin, may karapatan kang narito. At malinaw man sa iyo o hindi, walang duda na ang sansinukob ay umuunlad ayon sa nararapat. Kaya't mamuhay ng may kapayapaan kasama ang Diyos, anuman ang iyong pagkaunawa sa Kanya, anuman ang iyong pangarap sa gitnang magulong buhay, panatilihin ang kapayapaan sa iyong kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at nakapapagod na trabaho at mga nasirang pangarap, ang mundong ito ay nanatiling maganda. Maging masaya at sikaping maging maligaya.